Good morning, class. Before I start my discussion, anyone who can lead the prayer? Okay, Mr. Rablora, can you please lead the prayer? Okay, thank you. So, please sit down and let's check the attendance. So, my attendance is once I call your name, instead of saying present, you will say the surname of your unforgettable ex. Is that clear? Okay, very good. So let's start. Okay, now we are done with checking the attendance. So let's have a motivation. So magkakaroon tayo ng isang maikling motivation, and the motivation game is called Dart Spin. And the mechanics of the game, the class will be divided into 4 groups and they will choose 3 representatives per group. Next is, I will ask each group a question, and those who can answer properly will move on to the second challenge, which is darts. Whatever points you have earned in darts will be added to the points of the interclass groups. So, are you ready? Students, are you ready? Okay. So, ready na kayo. And let's start. So, question number 1. What is your understanding about aeration? Okay, Miss Albero? Okay, very good. So, clap tayo. Ayan, may points na ang group 1. Next question is, a mixture of liquid, flour, and other ingredients that is thin enough to pour or drop. Okay. Miss Huerto? Okay, very good. The answer is butter. Very good. Next question. Give your insight about Bain Marie. Mr. Dalion? Okay, very good. So, Bain Marie is baking using a hot water bath. Okay. So, next question is the hardened exterior of surface part of the bread. Okay, Miss Olivar? Very good. So, last question is, what are the difference between crumb and cream? Okay, very good. Mr. Piscal. So, alam na. So may idea na kung ano ba yung ating discussion ngayon. So, ayan, may mga kanya-kanyang points na ang group, So, kailangan is ipunin niyo yan and ilista para mamaya is kokolektahin ko lahat ng points na may ipon ng bawat grupo. And then, i-add natin yan sa inyong final exam. Okay. So, bago tayo mag-proceed sa aking discussion, magkaroon muna tayo ng recap. So, ano yung natatandaan nyo na na-discuss ko noong nakaraan? Ano yung mga natatandaan nyo or naalala nyo sa ating discussion? Kung may naalala, and then raise your hand if you want to share your idea. Okay, Miss Liz? Okay, very good. May naalala si Miss Liz. Okay. Palakpakan natin si Miss Liz. Okay. So, bago ako magsimula sa aking discussion, may dalawang picture ako na ipapakita sa inyo. And then, I will call 2 students para explain kung ano yung idea na pumapasok sa kanilang isip or sa inyong isip. And then, idadagdag ko yon sa points ng bawat group. So, anyone who can volunteer? Okay, Miss Liz? Okay, very good. So, ang group 3 ay may points na ulit. Okay, so ilista niyo yan, ha? Next is, sino pa yung gustong magpaliwanag or ano yung idea nyo about sa nakikita nyo sa picture?
Okay, Miss Huerto. Okay, very good. So, let's have the learning objectives. At the end of the lesson, the student should be able to explain the meaning of the baking terminologies, state the role of each in baking, create an essay about the purpose of learning the different terminologies baking, and how we'll apply this in daily life. So, magkakaroon tayo ng activity, and the mechanics is the class will be divided into 3 groups. So, yan na nga yung pinakang group nyo kanina, ano. And then, each group will choose one representative that will answer the question in quiz B. And the group with the highest score should be the winner and receive plus points. So, kung magkakaroon kayo ng mataas na puntos, is magkakaroon pa rin kayo ng karagdagang points. And then, so, dahil mabait ako, dadagdagan ko ang points ng bawat group. And then, syempre, para maging fair is, may points din kung sino man yung matitira na group, ano. Kung sino halimbawa is, ang winner is group 1, and then ang group 2 and group 3 is hindi naman okay lang yung score nila, so, idadagdagan ko ng points. Nagigets ba? So, ready na ba ang lahat? Okay. Very good. And then, we have the representative, ha? So, lahat dapat sasagot. Hindi lamang isa. Naintindihan ba? Okay, very good. So, question. So, magkakaroon tayo is true or false. Number 1. Zest is made by scraping the outer layer of the skin of citrus fruits using a grater. True or false? Okay. Number 2, an acid is a substance or compound that tastes sour. Is it true or false? Next, low consistency is fluidity. Next, high consistency is stiffness. True or false? Okay. Next is, we have the multiple choice. So, number 1, the hardened exterior of surface part of the bread. A, crust. B, crumb. C, cream. Okay. Number 2, to immerse something into a liquid mixture. A, dip. B, dredge. C, dust. Okay, next. A kitchen tool used to blend, beat, and incorporate air into a mixture. A, whisk. B, drop. And C, aeration. Lastly, identification. Used to line baking pan to prevent food film sticking to them. Again, used to line baking pan to prevent food film sticking to them. Next, putting a food through a sieve to separate solids from liquids or lumps from powdered material. Again, putting a food through a sieve to separate solids from liquids or lumps from powdered material. Number 3, to apply heat to change a food from solid to liquid, such as butter and chocolate. Okay, again, to apply heat to change a food from solid to liquid, such as butter and chocolate. Okay. So, ayan, naipon na lahat ng bawat group ang kanilang mga points. And then, the winner is the group 2. Okay. So, may additional 10 points kayo, and then group 1 and 3, meron din kayong additional 10 points para maging fair tayo. Para, syempre, hindi naman may mas mataas ang score, ano, para humahabol pa din. Okay. So, ayan.
balik na muna sa kanilang upuan. Ayusin muna ang mga upuan. Ayan. So, pero nakagroup pa din ha. Nakagroup pa din. Ayusin lamang kung nasaan ang inyong mga upuan. Okay. So, ayan. Meron akong questions again. So, Mr. De Leon, what is the importance of baking terminologies in basic baking? Okay. Other answer? Miss Jenica. Okay, very good. Number 2, why do we need to learn terminologies in baking? Okay, Mr. Piscal again. Sige, Mr. Piscal. Okay, very good. Other answer? Miss Ruado. Okay, so, nakakasagot naman ang lahat at naiintindihan naman ang aking lesson. Okay, very good. So, let's start na. Ang aking discussion is about basic baking or baking terminologies A to Z. So, number 1 is acid. So, any idea sa acid? Okay. Sige, Miss Rapol. Ayan. Very good. So, acid is a lemon juice. Pinakang citric. So, example nito is yung vinegar, cream of tartar. So, yun nga, acid is a substansya and compound na syempre, taste test of the sour. So, kung when dissolve or when acid dissolve in water, nagre-release or nagkakaroon or nagdo-donate ng protons. So, acid is tinatawag siya in Latin term na sour or translating to sour. So, very appropriate term siya kasi yung acidic substance ay merong maasim na lasa na katulad ng lemon juice or vinegar. Okay. Next is bain-marie. Miss Arguinoso. Okay, very good. So, yun nga, bain-marie. Alam naman natin kung ano ang bain-marie, and napag-aralan na rin naman. So, yan nga, tinatawag siya as a hot water bath. So, madalas ginagamit siya para mas ma-melt yung chocolate. And mas matunaw yung chocolate and yung butter. And syempre, mas magkaroon ng gradually over para sa isang pot simmering water. Okay. Next is baked blind or baked blind. Miss Albero? Okay, very good. So, baked blind, ayan nga. So, baking the crust of a pie and tart. So, without the filling, So, pwede siyang matapos with a variety of methods. So, isa siya sa pinakang pinipik, para mas magkaroon ng crust bago yung filling with the pie weights. Syempre, sa paggagawa ng pie is kailangan mas maayos, mas prior to baking. Next is butter. Okay. Miss Lopez. Okay, very good. So, a butter is, yun nga, syempre ginagamit siya in baking, or ginagamit siya or mixture of a dry and liquid ingredients. O tulad na lang nung eggs, flour, and milk or water. So, katulad siya sa dough, pero hindi siya yung pinakang thinner consistency and hindi siya kailangang inided. Okay. Next is beet. Miss Haka? Any idea, Miss Haka? Okay, very good. So, beet, yun nga, mixing a mixture of rapidly and intensely that syempre kino-combine siya ng mga ingredients and kailangan incorporate air, para mas maging maayos yung paghahalo. And syempre, typically done with a whisk or mixture. So,
hinahalo siya ng maayos para maging consistent. Para mas maging maayos yung i-bake natin. Next is blend. So, Miss Dumangas. Okay. So, blend is, syempre, mixing of two substances. And, syempre, para mas maging maayos, mas mag-combine, is kailangan nga, hahaluin natin ng maayos ang blend natin. And para mas maging become incorporated together. Next is Balmaseda. Okay, so, caramelize is a process of cooking sugar. Syempre, kapag nag-brown na siya, when a sugar is heated to a high temperature or nainita na siya, so mag-undergo na siya sa chemical changes and mas magiging maayos na siya. And then, syempre, cooking is also caramelize the natural sugars na nakikita natin sa mga various fruits and vegetables, katulad ng onions. Next is cream. So, Miss Laila. Okay, very good. So, cream, ayan. Cream is also ingredients of the making bread, And, syempre, kailangan mas maging softening butter, So, yung cream is, yun yung pinakang other solid fats. Katulad nung lard, and, syempre, paghahalo siya with the other ingredients. So, ang technique lang is commonly ginagamit sa butter and sugar. Next is crimp. So, yon. Crimp is a technique of pinching the sides and the toppings of a pie or tart crust. So, ginagamit siya usually sa thumb and the fingers with a special pinkers. So, yung mga design na nakikita nyo sa other breads, yun yung crimp, na yun yung mga decorative edge para mas maging maayos yung pastry bread, and mas maging, alam niyo yun, kaaliw-aliw sa tao para mas tangkilikin. Okay, Miss Ashley Dador. Next. Okay, very good. So, crumb, yun nga yung pinakang soft or malambot na parte ng isang loaf of bread. So, yan. The aim of the bread baker is produce good crumbs texture. So, nagiging maayos yung texture niya and structure. And also, nagdi-describe ito ng pinakang malambot na inner part nga ng cake. And syempre, mas small fragment of cake, katulad ng mga bread, katulad ng mga biscuits. So, yun yung mga nakikita natin, And then, tinatawag siya na crumb. Next is crust. So, the crust is pinakang outer layer part of the bread. So, alam naman natin yan, yung crust. And na-discuss na rin naman yan noong nakaraan ng reporter. So, nadaanan din naman ninyo. And then, crust is, yun nga, pinakang surface being different with the inside. And also, ginagamit siya to describe the pastry where they used to cover a pie. Okay, pie crust. Okay, arginoso again. Decorate. Okay, very good. So, decorate is, yun nga, pinakang appearance, nung nagawang product ninyo. And kung halimbawa nag-bake kayo, nilagay nyo ng design, nag-placing kayo ng isang magandang design, or nag-placing kayo ng nuts, seeds, yun. So, nagkakaroon ng design ng inyong isang ginawang cake. And, syempre, mas maganda kung pinakang dinesign nyo ng maayos, tulad ng mga flower, mas nagiging kaakit-akit at kawili-wili. Talavera, dilute. Okay, very good. So, dilute, ayun nga, paggagawa siya ng liquid thinner na ginagamit din in a baking, So, nagkakaroon siya in addition of water and some other solvent. Next is dredge. Ayan, Mr. Dalion. Okay, very good. So, a dredge is a sprinkler sugar, So, sugar, flour, yon. So, pinaghalo-halo lang din siya of a product. And pinakang shortbread biscuit are the often dredge with the sugar or removal from the oven. So, dredge, sinasala. Tulad ng halimbawa is a flour. Kung gusto nyo maayos yung flour, hindi buo-buo, malinis, malinis, maayos. So, sasalain natin. Para mas maging puro.
Miss Yenoria? Ano yung egg wash? Okay, very good. So, beaten egg, ano? So, ayan. So, sometimes with the added water used to give a golden glaze on a baked product. So, yung pagtatanggal ninyo ng puti, ano? So, yung puti, and then tinitira lang is yung yellow. Ano, tinatanggal na yung mga white, yung white dun sa egg, and then, syempre, ang ititira lang is yung pinakang bilog or yung yellow. So, next is emulsion or emulsifier. So, ito na yung paglalagay na ng fats and eggs. So, syempre si egg is nagko-contain siya ng maayos. Nagko-contain siya ng isang maayos na which is the emulsifier na. Then, syempre, we have the two ingredients of emulsify. And then, dito is yung paglalagay na sa isang container. So, inilalagay na yung ginawang oil and water or yung mga products natin na na-mix ng maayos. So, Miss Olivar, next is the essence. Okay, very good. So, essence is for baking, So, yun yung paglalagay na sa isang lalagyan din. And syempre, dilalagyan din natin siya ng label, Nakikita nyo naman sa picture, we have the label, may nakikita natin vanilla essence with the syempre, made in vanilla extract. So, siya ay less fragrant. Next is ligaya. Okay, very good. So, extract is, yun nga, natural substansya, syempre, na katulad din ng sinabi ko kanina, nilalagyan din siya ng label. And from its source, for example na lang is yun nga, vanilla extract, na meron substance na nagre-retrieve ng pinakang straight from vanilla pods. So, may label din siya. Nakikita natin yung vanilla extract. So, hindi ganun puno, ba diba? So, meron tayo natitira na space para sa taas. Hindi natin pinupuno ang lalagyan. Yun yung extract. Next is Miss Cabarle. Okay, very good. So, ferment, yun nga. Alam na natin kung paano tayo mag-ferment, So, pinapalaki natin yung yeast and yung paggamit ng starter para sa pag-ferment ng mga goods. And then, syempre, kinukonsist dito yung water, yung yeast, yung flour, and madalas is dinadagdagan din natin ng yeast para mas mag-grow pa, Yung syempre, kailangan nating ilagay sa maayos na temperatura para magkaroon ng fermentation. Next is balmaseda. Okay, very good, balmaseda. So, fold is yun nga, pinakang technique siya na ginagamit para mas ma-describe ng mas gentle incorporation yung ating ginawang pagtutuyo ng isang liquid ingredient. So, ginagamit siya typically sa whisk para haluin natin and i-rub natin siya ng isang spatula. Okay, Mr. Reblora. Okay, very good. So, garnish is, yun nga, the use of additional products to improve the look and presentation of a product. So, halimbawa is, paglalagay natin ng isang strawberry, sa isang pinake natin cupcake. So, lalagyan natin siya ng garnish para mas maging presentable yung ginawa nating cupcake or especially yung mga cakes. Nilalagyan din siya ng garnish. Okay, Miss Balmaseda, sa icing and frosting. Okay, so icing and frosting, very good. So, icing and frosting is a sweet glaze na ginagamit para i-cover or mag-decorate tayo ng food katulad ng sa cakes, mga pastries and cookies. So, lahat naman natawag na, and ako na ulit na mag-discuss. And then, next is knead. So, knead is, yun nga, para mas maging maayos yung pagkakaroon ng dough. Siyempre, usually for bread is imamassage, i-stretch natin, tulak natin, i-folding natin, para mas maging consistent yung isang ginawa nating dough. Next is melt. Ayan nga, so sa melt is, ito na yung pagtutunaw. Tinutunaw na natin yung mga chocolates na ginawa natin. So sa melt, nakikita natin sa picture, we have more chocolates, and then syempre, para mas maging liquid siya is, kailangan nating i-melt siya or tunawin. Syempre, from liquid to solid.
from solid to liquid. Next is parchment. So, the parchment, ayan, alam na natin kung ano yung parchment, parchment paper, ginagamit natin siya sa pag magbe-bake na, So, yan, used to line baking pans para mas ma-prevent natin yung pagdikit ng mga i-bake nating goods sa isang oven or sa isang lalagyan, para mas maging maayos, hindi kumakalat. So, gagamit tayo ng isang parchment paper. Next is preheat. So, sa preheat, alam naman natin ang preheat, So, preheat is bago natin i-bake ang ating dough or ang ating ginawang product. So, i-preheat muna natin, papainitan muna natin bago natin talagang tuluyang i-bake para mas maging maayos, mas maging desired yung temperature, And, syempre, mas consistent pa rin pag nagkaroon ng preheat sa isang goods. So, scrape. Ayan, sa scrape is, ito na yung paggamit ng mga sharp edges, So, ini-scrape natin, gumagamit tayo ng scrape para yung mga natitira natin sa isang area is hindi ba tumingtingnan, So, katulad lang sa dough, kung syempre, scrape natin para mas magsama-sama ng maayos and maging maayos pa rin yung paglalagay natin or paggagawa natin ng isang bread, para mas ma-remove natin yung something from a surface. Katulad lang ng pag-scrape natin ng bread, katulad ng sinabi ko kanina, yung sa dough, para sa isang working table. Next is sift. So, sa sift, ayan, paglalagay na nga niya ng food through a sift para mas ma-separate natin yung liquid, yung solid from the liquid. Siyempre, katulad na lang sa isang milk, kung magsasala tayo sa mga sala, katulad ng mga ginataan. Examples is ginataan, the best yung example. And, kung isasalain natin, gagamit tayo ng sifter para mas matanggal yung mga solid na nandoon, para liquid lang ang matitira. Next is whisk. So, alam naman natin, kung ano yung whisk. So, ang whisk is, syempre, pinakang kitchen tool yan. So, gamit na ang whisk sa paghahalo, katulad na sa eggs, kung naghahalo tayo ng mga egg, ng mga sugar, or mga ingredients na kailangan nating i-mix, is gumagamit tayo ng whisk. Last is zest. So, yung zest is, syempre, made siya or gawa siya sa scraping, pinakang outer layer of the skin of the citrus, citrus fruits, using a grater used to add flavor to food. So, zest is, nakikita natin sa picture, pinakang taas lang, yung ni-scrape para, walang nasasayang. Hindi nasasayang yung citrus fruit. So, ngayon, tapos na ang aking discussion and we have the other activity called the recall game. So, tatawag ako ng students na pwedeng mag-recall ng, syempre, the recall game is may mga questions. So, yun. Kung ano yung natatandaan nila, yun yung kanilang sagot kung meron mang natandaan. And then, after nun, syempre, mas maiipon pa rin yung points and dadagdag ko pa rin yung points sa bawat group. Additional points pa din yan. Okay, ready na ba? And now, tapos na tayo. So, ayan, lahat naman ng groups is may mga points na. And yung points na yan is nakalista naman. So, bawat group is isulat sa 1/4 ang names ng mga nagpa-participate, ng mga grupo nyo, isulat nyo sa 1/4. And then, ipasa sa akin at i-record ko as your performance task. And also, sa recitation. And now, ayan, meron tayong recitation. Again, dagdag pa rin is 1 to 5 lang to. Sinong pwedeng representative? Bawat group. Or kahit sino na lang mag-volunteer. Okay?
Ready na ba? Okay, number 1 is, give at least 7 baking terminologies you remember. So, ano yung 7 terminologies na naaalala mo sa diniscuss ko? Miss Castardo. Okay, very good. So, marami naman. Natatandaan naman ang aking diniscuss. So, next question is, what is the importance of baking terminologies in your daily life, Mr. Dalion? Okay, very good. So, in baking, what is the role of butter? So, ano yung role ng butter sa baking? Miss Ruado. Okay. So, natututo naman, alam naman kung ano yung mga diniscuss ko. And naalala naman kung ano. So, tama naman yung mga sagot nyo. Next question. What are the tools you have learned that belongs to a baking terminologies? Okay, Mr. Biscan. Okay, very good. And last question is, why it is important to use a parchment? Sige, Miss Liz. Okay, very good. Now, meron tayong essay, so assignment na lang. Yun. We have an assignment, the essay. So, yung tanong is, what is the purpose of learning the different terminologies in baking? And how will you apply this in your daily life? So, meron tayong rubrics, the quality of writing, 15%, the grammar usage, 20%, the organization of thoughts, 15%, and the total, syempre, the total points is the 50 points. So, yan. Ipapasa sa akin tomorrow. Thank you and God bless.